una sa lahat. Biglang pumuntak sa akin na galing sa opisina ni Senador Marcolita na nagsasabi bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng apila. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang, maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ginamit ni na Marcoleta at defensor pagbaligtad ni Gutesa sa kanyang testimonya na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Hindi na raw kinagulat ni Senator Ping Lacson. Sinungaling ka. Dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, pinabulaan ng konektado siya kay Marcoleta matapos siyang idawit ni Gutesa. Romero resigns. Dating Congressman Mike Romero nagbitiw bilang reservist ng AFP sa gitna ng issue sa kanyang military awards. Hindi na kinagulat ng ilang senador ang pagbaligtad ng dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Gutesa. Senator Ping Lacson nagpasaring pa kay Senator Rodante Marcoleta na siyang nagharap kay Gutesa sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nangunguna sa balita live si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, una sa lahat, himay natin ano-ano ba ang mga siniwalat ni Gutesa noon sa Blue Ribbon hearing. Jiggy, sakto, Webes ngayon. So mag-throwback Thursday tayo dahil balikan natin gaano ba kabigat yung mga naging testimonya ni Orly Gutesa, no? Dahil Jiggy, tandaan natin, bago lumabas yung 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico, meron munang Orly Gutesa na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Noong panahong pinamumunuan pa ang Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Tinawag pa nga siyang star witness noon ni Marcoleta. So kailan ba nangyari yan? September 25, 2025 nang humarap itong si Gutesa na nagpakilalang ang security consultant niya o dating security consultant ni Zaldico at humarap siya sa Blue Ribbon hearing. Ano ba yung kanyang mga testimonya? Kabilang sa mga sinabi niya ay kasama daw siya sa nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko o sa ilang politiko na nakinabang doon sa mga ghost flood control projects. Kaya ang trabaho daw niya, hindi lang siya basta security aid o security consultant. Kasama daw siya sa nag-deliver ng mali-maletang laman ay limpak-limpak na pera na tinawag niyang basura. So, saan ba dineliver yan? Sabi niya, dineliver sa bahay ni Zaldico and then meron din daw na-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at kinwento pa niya habang doon sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Committee na December 2024, naaktuhan daw niya si Congressman Eric Yap na nag-deliver din daw ng mali-maletang pera noon kay Ko. Umabot daw ng 46 na maleta na may lamang pera ang na-deliver noon kay Ko. At sa tansya daw ni Gutesa, abot ng 2.2 billion pesos yung na-deliver na pera noong panahon na yon. Jiggy, pakinggan natin at balikan natin yung pagdinig na yan kung saan nga humarap si Gutesa. Panoorin natin to. Dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Jiggy, dagdag pa nga ni Gutesa, hindi lahat ng maletang may lamang pera napunta kay Zaldico. Di umano nag-deliver din daw sila ng pera sa bahay ni Romualdez sa May Taguig na sa 35 maleta daw yan na may lamang limpak-limpak na salapi. Meron din daw na-deliver sa isa pang exclusive subdivision, meron sa May Aguado na malapit sa Malacanang at sa bahay ni Michael Yang. Sa kabuuan daw, 63 maleta ng pera daw ang
deliver kay Romualdez mula noong December 2024. At kwento pa nga ni Guteza, mga mamahaling maleta daw yung pinaglagyan ng pera na yan. Pero ang lahat nga ng yan, yung laman ng kanyang unang affidavit na binasa niya sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Jiggy ay binawi ni Guteza. At anya, ang mga tao raw na nag-coach sa kanya, kaugnay niyang naunang sinabi at naunang mga claims niya sa kanyang affidavit ay sila Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Jiggy. At may ano naging reaksyon na ibang senador sa pagbaligtad ni Guteza? Jiggy, ang dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, hindi raw nagulat sa pagbawing yan ni Guteza dahil tinawag niya itong coached witness ni Senator Rodante Marcoleta na on record naman daw talaga na coached witness ito. So parang para sa kanya, hindi nakakasurpresa or hindi nakakabigla na binawi ni Guteza yung kanyang mga naunang sinabi. Meron pa ngang sinabi, Jiggy, si Senator Ping Lacson na sa larangan daw ng mandurugas, ang tawag daw dyan ay quote-unquote lagaring hapon. Yung galawan daw ni Guteza kung saan doble raw ang kinita niya sa kanyang paglabas. Samantala, nakausap din si Senator Erwin Tulfo na siyang present at currently ay chairman ng Blue Ribbon Committee at para sa kanya, ang ombudsman na ang bahala na mag-assess dyan sa pag-recant o pagbawi ni Guteza ng kanyang unang affidavit. Dahil bukod sa investigasyon, mas mahalaga daw yung accountability. Kaya mas mainam, ombudsman na ang magtuloy niyang investigasyon na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Ang pinaka-fast way to hold these officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po yung mga ilang na napakulong na ng ombudsman ng mga official. Mabilis po. Jiggy, nagpadala na rin tayo ng mensahe sa kampo ni Senator Marcoleta at naghihintay tayo ng response up until this time dahil alam naman natin nakakulong pa rin ang senador sa may Quezon City Jail. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat live ni Mean Los Baños. Minaliit ng ombudsman ang pagbaligtad ni Orly Guteza kahit daw binawi niya ang kanyang testimonya laban kay Congressman Martin Romualdez. May nakahanda silang testigo laban sa dating speaker. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, una sa lahat, bakit ba nag-recant si Guteza? Jiggy, ayon kay Orly Guteza, ayaw na niyang muling magpagamit pa sa mga taong uhaw sa kapangyarihan. Yan nga yung nakasaad sa kanyang panibagong testimonya at sinumpaang salaysay matapos niya ngang bawiin yung nauna niya nang sinabi may kinalaman o laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ikinanta nga ni Guteza ang dalawang personalidad na umano'y nasa likod ng pagsusulat at paggawa nung una niyang statement. Yan ay sina Senator Rodante Marcoleta at si ex-Congressman Mike Defensor. Ayon sa kanya, si Defensor daw ang sumulat or nagpuilit sa kanya na gumawa ng ganitong salaysay at chinek daw ni Marcoleta yung kabuuan nito bago siya humarap bilang surprise witness sa Senado. At ayon nga raw sa kanila, silang dalawa daw talaga yung nasa likod ng mga testimonyang yan, yung pagde-deliver ng mali-malitang pera patungo kay Romualdez. Binasa nga ni Guteza yung kanyang bagong sinumpaang salaysay sa isang video message. Pakinggan natin yan. Sinimulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Jiggy, sinabi rin umano kay Guteza na papangakuan siya o pinangakuan siya ng cash pati na rin ng scholarship para sa kanyang mga anak. Kapalit niyan, ilalaglag niya si Romualdez. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Guteza. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Iyan, bukod kina Marcoleta at Defensor, may iba pa bang pinangalanan si Guteza sa bagong affidavit niya?
Jiggy, isang bagong personalidad nga ay nabanggit dyan sa bagong affidavit niya yan. Yan ay si P3 PWD Representative Rowena Guanzon. At ayon nga sa kanya, pinakontak daw sa kanya si Guanzon na anyay tutulong daw umano sana para i-correct yung kanyang testimonya na gagamitin dati sa pag-file ng kaso. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Guteza dyan. May isang biglang pumuntak sa akin na galing sa opisina ni Senador Marcolita na nagsasabi, bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng apela. Jiggy, agad namang pumalag dyan si Guanzon at tinawag niya ngang sinungaling si Guteza. At ayon nga sa kanya, kaya lang daw binaliktad ni Guteza yung kanyang statement dati dahil may bago na raw siyang amo, which is si Romualdez nga raw. Pakinggan natin yung naging reaction dyan ni Guanzon. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Maniniwala ba sa Guteza na mag-abogado ako para sa'yo? Iyan, may payag na ba sina Marcoleta at Defensor kaugnay ng bagong salaysay ni Guteza? Jiggy, hanggang sa mga oras na to, wala pang binibigay na pahayag ang kampo ni Marcoleta. Pero kanina naman nakausap natin sa isang sit-down interview yung abogado ni Defensor na si Atty. Ferdinand Topacio. At ayon nga sa kanya, hindi na raw nila ikinagulat ang bagay na yan. As early as November last year daw, in-expect na nila na posibleng ang bumaliktad itong si Guteza. Pakinggan natin yung sinabi dyan ni Atty. Topacio. This is nothing new. It does not come as a surprise. Magre-recant yung mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration. Samantala, Jiggy, may inilabas namang larawan si Atty. Levito Baligod na picture nga yan ni Guteza kasama ang ilang maleta. Matatandaan natin na si Baligod ang tumatayong abogado ng mga nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Giit ni Baligod, sangkot si Guteza sa pagdadala ng mga mali-maletang mga pera na yan. At ang larawan daw na yan ay kuha ng isa pang security detail ni Zaldico. At iyan, sinama ng ombudsman ng testimonya tungkol sa paghatid ng mali-maletang pera sa case build-up laban kay Romualdez. Itong mga pahayag dati ni Guteza, ito ba'y magpapahina sa ginawa niyang pagbawi sa kanyang sa kaso laban kay dating speaker? Jiggy, ayon sa isang pahayag nga na inilabas ng Office of the Ombudsman, wala naman daw dapat ikabahala. Lalo't mayroon pa raw silang 28 na testigo na handang magbigay ng direktang impormasyon o mga detalye may kinalaman sa transaksyon na kinasasangkutan ni Romualdez. Sumasailalim na raw sa legal processes yung mga 28 na yan. At ayon nga sa Office of the Ombudsman ay mga taong naka-uniforme at nasa serbisyo pa rin daw yung mga yan at handa raw silang tumestigo laban sa dating House Speaker. Sabi pa ng Ombudsman, hindi na raw bago yung mga nangyayaring recantation, partikular na sa mga high-profile cases. Ayon nga sa kanila, classic pressure tactic daw kasi ito. Pero ang pagbababala nga nila kanina ay kung sino man daw ang manggugulo sa ginagawa nilang investigasyon ngayon ay maaaring makasuhan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Yan Suyu live mula sa TV5 Media Center. Susunod, kampo ni Congressman Romualdez, kumpiyansang malilinis ang pangalan ng dating speaker sa flood control scam. At palasyo naniniwalang konektado sa destabilisasyon ang mga peke and testimonya. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Maring tinanggi ng kapo ni dating Speaker Martin Romualdez na may kinalaman sila sa pagbaligtad ni Orly Guteza. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong gagawing hakbang ngayon ng kampo ni Romualdez matapos itong pagbawi ni Guteza sa kanyang salaysay?
Yes, Jiggy, naghain na nga itong kampo ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ng karagdagan o supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong hapon. At kasama nga po dyan, laman yan yung salaysay ng 25 dating driver at security aid ni dating Congressman Zaldico. Gayun na rin yung salaysay ng pagbawi ng testimonya nga ito ni dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Guteza. At according nga doon sa testimonya nitong 25 dating tauhan daw ni Zaldico, meron daw nag-alok sa kanila, nag-offer ng pera na para daw kapalit doon ay pipirma sila sa isang nakahanda ng mga affidavit. At ang nag-offer daw nitong pera na ito, kapalit nga yung pagpirma doon sa mga affidavit, ay walang iba kundi itong si Attorney Levy Baligod. Itong si Baligod nga, yung ngayong abogado nitong mga nagpakilala umanong bagman ni Zaldico na nagtestimonya, nag-deliver daw sila ng pera doon nga kay Romualdez at sa iba't ibang personalidad. Pero according doon sa 25 nga na dating tauhan nito ni Zaldico na nakuha nga yung mga testimonya nitong kampo ni Romualdez, ay wala raw silang nakita na paghahatid o pagde-deliver ng mga pera, mali-maletang pera sa kahit sinong politiko, kahit sinong government official maging kay Romualdez. At Jiggy, matatandaan nga natin na meron ng 4 kabilang doon sa 18 nagpakilalang bagman ni Ko na binawi, nag-recant ng testimonya nila at matatandaan nga yan ito lamang yan few days ago. Pakinggan nga po natin itong pahayag ni Attorney Ade Fajardo. Makikita po dito sa isasubmit natin ngayon sa Ombudsman na pinasisinungalingan nitong malalapit na associates of former Congressman Zaldico, his family, and his corporation, SunWest, na may nangyaring ganyan. So, kung itotal mo yun, yung mga affidavit, including that of, as we all know, Guteza last night, that's a total of more than 30 statements saying na walang ganyang nangyayari. At Marian, kung pagbabasehan yung report kanina ni Ian, sinasabi ng Ombudsman na hindi sila apektado o maapektuhan sa pagbawi ni Guteza dahil meron silang parang 28 na kakausapin pa o hihinga ng pahayag. Pero sinasabi ng kampo ni Romualdez ngayon na may git 30 at may 25 bigla silang counter affidavit o pahayag na nagsasabing walang kinalaman itong si Speaker. Pero maraming haka-haka na ang kampo ni Romualdez talaga may kinalaman dito sa pagbaligtad. Ano ang pahayag naman ng kampo ni Speaker? Dating Speaker. Ako, Jiggy, mariin nga ang itinanggi ng kampo ni Romualdez itong mga akusasyon na ito. Actually, sinasabi nila, hindi raw nila gawain itong pakikipag-usap para lang mag-imbento ng kwento. At kaugnay naman doon sa sinasabi mo na meron daw na 28 na mga testigo itong Office of the Ombudsman nga laban kay Romualdez, giit nga ng kampo ni Romualdez ay hindi pa raw sila makapagkokomento tungkol dito dahil hindi pa rin naman nila nakikita itong kanilang mga testimonya. Pero nanindigan nga sila na walang ebidensya na makapagkukonekta o makapag-uugnay kay Romualdez dito nga sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. At may patotsyada pa nga ito si Attorney Fajardo sa Ombudsman. Narito ang kanyang pahayag. This investigation has been going on for several months. Sana, I mean with all due respect to the Office of the Ombudsman, lumalabas, wala man lang forensic evidence or documentary evidence linking the former Speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso. Jiggy, ayon pa nga doon sa kampo nito ni Romualdez, talagang umaasa sila na magiging patas at tapat itong ombudsman sa kanilang investigasyon dito kay Romualdez. At kung ganito nga rin magiging system, yung fair investigation lamang, sigurado silang 101% confident sila na walang ebidensya at mababasura itong aligasyon laban kay Romualdez. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.
Ang tingin naman ng palasyo, posibleng konektado sa destabilisasyon ng mga pekeng testimonya kaugnay sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, una sa lahat, nakarating na ba kay PBBM ang pagbaligtad ni Gutesa at may naging payag ba siya rito? Jiggy, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, yes, nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang balita tungkol dito sa pagbaliktad ni Gutesa sa kanyang naunang pahayag tungkol dito sa anomalya sa flood control project. Pero hindi na raw nagbigay ng anumang reaksyon si Pangulong Bongbong Marcos. Pero malinaw naman daw mula sa poll ang posisyon ng Pangulo, sabi ni Jose Castro. At yan ay ang masunod ang batas para mapanagot kung sino man yung mga dapat managot. Ang malinaw dito, hindi makakatulong ang anumang false information para daw matukoy kung sino-sino nga ba talaga ang mga taong nasa likod ng anomalya. Naritong sinabi ni Jose Castro. Kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo. Jiggy, alam natin na hindi si Gutesa ang unang nag-recant ng kanyang statement. So ang tingin ng palasyo, nakakabahala yung paulit-ulit na pangyayari na magbibigay ng testimonya pagkatapos babawiin, malinaw na nagkakaroon ng false information. Nakakabahala daw ito dahil nakakaapekto ito doon sa ating justice system. Baka daw pati yung pagtitiwala ng mga tao sa ating sistema ay maapektuhan na. Ang tingin pa ni Jose Castro, ito raw sunod-sunod na false information, peking impormasyon na inilalatag ay posibleng bahagi ng destabilisasyon. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Kung palasyo ang tatanungin nyo, maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness. At ang offer ay pera. At Maricel, ano raw gagawin ng Malacanang para mapigilan yung ganitong klase mga testimonya kaugnay ng katiwalian? Jiggy, tinanong ko yan kanina kay Jose Claire Castro at ang sabi niya, malinaw naman dato ng Department of Justice at ng Ombudsman yung mga usaping kagaya nito. So marapit lamang daw na imbestigahan para malaman kung sino nga ba ang mastermind dito sa paglalatag ng mga peking impormasyon dahil malinaw na dapat daw sampahan ng kaso kung sino man yung nasa likod nitong mga inilalatag na false information. Ang gusto naman daw kasi ng Malacanang ay hindi manaig ang ganitong klase ng paglalatag ng mga maling impormasyon dahil kailangan daw mapanagot kung sino man yung dapat na managot. Pero may panawagan din sila para dun sa mga na-o-offeran ng malalaking halaga ng salapi na wag naman sana daw magpaentay sa ganitong klase ng mga offer. Pero kung meron silang totoong nalalaman na makakatulong para dito sa pagtukoy ng anomalya sa flood control, sana raw patuloy pa rin silang makipag-cooperate sa gobyerno. Narito ang panawagan ni Jose Castro. Huwag tayo marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente. Dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga binalugar sa Zambales at Bataan patuloy na bumabangon sa kabila ng pinsalang iniwan ng habagat. At kontrobersyal na dating Congressman Mikey Romero nagbitiw na bilang reservist. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Matinding pinsala sa agrikultura ang iniwan ng habagat sa Bataan. Ang mga pananim na palay hindi na mapapakinabangan dahil nabulok matapos mababad sa baha. Live mula sa Hermosa, Bataan, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta mga kapatid nating magsasaka dyan?
Jiggy, bagamat muli nang sumikat ang araw ngayon dito sa Bataan, nangihinayang naman ang marami sa mga magsasaka matapos masira nga ang kanilang mga pananim dahil sa habagat. Kasabay kasi ng unti-unting paghupa ng baha, tumambad naman ang mga pananim na nabulok na matapos ilang linggong mababad sa tubig. Ang ginagawa ngayon ng ilang magsasaka, sasabayan daw nila yung pagbaba ng tubig para muling araruhin naman yung mga nababad na palayan. Dinadaing kasi nila na halos katatanim lamang nila ng palay dito sa lugar bago mangyari itong walang tigil na ulan. Narito ang pahayag ng ilang mga magsasakang nakausap namin. 2 beses na po kaming naglagay, parehas pong sira. Sa kagaya ko po ng magsasaka, napakahirap po dahil unang-una mataas pa po yung konsumo. Hapa, so talagang walang-wala. Jiggy, sa tansya ng Bataan PDRRMO, aabot sa halos kalahating milyong katao ang pinaka-naapektuhan dito sa buong probinsya ng Bataan. Kasama na rito ang mga apektadong magsasaka at mga mangingisda kung saan mahigit 50 milyong piso ang inisyal na estimated na damage cost or damages na nangyari pagdating sa sektor ng agrikultura. Jiggy. At Mon, bukod sa mga palayan at dyan sa barangay na yan, kung saan ka nakatayo, marami pa bang lugar na baha pa rin hanggang ngayon? Yes, Jiggy, dito sa Barangay Almacen na pinasok na natin yung pinakalooban, talagang meron pa rin na hanggang tuhod na baha na nararanasan ang mga kapatid natin dito sa area. Pero actually, hindi ito makapasok, no? Kung hindi ka sasakay ng bangka. Kaya ngayon, halos malalakaran na talaga itong area at hindi na talaga kakayanin din ng bangka dahil sasayad na siya dito. Ito na lang halos mga around 100 to 150 meters lamang ang haba nitong kalsada na yan na may tubig pa dito sa naturang barangay. Pero sa ibang kalsada, unti-unti na rin namang humuhupa ang tubig, kaya naman nagsisimula na rin maglinis sa mga residente. Mahirap daw kasing alisin kapag nanikit na ang iniwang putik ng baha. Narito ang pahayag ng ilang residente. Mahirap. Kasi taon-taon na lang ganyan nangyayari. Talagang makapal na ang putik. Pahirapan ka talaga. At Mon, ano ang tulong ng LGU dyan sa mga binahan lugar? Well, sa ngayon, Jiggy, inirekomenda ni Bataan Governor Joet Garcia na maisailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Bataan. Yan ay para ma-access daw kahit papano yung 30% na quick response fund ng mga lokal na pamahalaan para makatulong sa mga apektadong residente. Pwede rin daw makapag-calamity loan kapag nagkataon. Tingin ni Garcia, abay gumana naman daw kahit papano ang mga flood control projects dito sa probinsya. Sadyang malaki lang daw talaga yung volume ng ulang bumagsak dito sa kanilang probinsya, kaya ganun na lamang daw katindi yung mga naranasang pagbaha. Almost more than a month daw yung dami ng tubig na talagang na-monitor nila na ibinagsak nga ng mga ulan nitong nakalipas na 18 araw. Pero panawagan ng gobernador may sakatuparan daw sana yung tinatawag na Coastal Defense System na iminumungkahi nila mula Bulacan, Pampanga at Bataan na magpoprotekta sa mga coastal towns ng 3 probinsya. Narito ang pahayag ni Governor Garcia. Ito po ay magkakaroon siyempre ng dike, water pumping station, floodgates para ma-manage yung pasok at labas ng tubig. At tingin ko ang isang tingin namin ang isang talagang malaking maitutulong sa ating region ay yung water catchment, water impounding. Jiggy, sabi ng mga residente, kung magtutuloy-tuloy itong katulad na halos buong araw hindi talaga umulan dito sa malaking bahagi ng Bataan, posibleng pamaya-maya daw o ilang oras lamang ang bibilangin, huhupa na rin daw ng tuluyan itong baha dito sa area ng Barangay Almacen, pati na rin sa ibang kalapit na barangay na malapit sa ilog. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Hermosa, Bataan. Susunod, dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo agaw eksena sa Miss Universe Pakistan. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat.
Pinangangambang malubog palalo sa baha ang ilang bayan sa Zambales kasunod ng pananalasa ng abagat. Nawasak kasi ang ilang flood control project sa probinsya. Live mula sa Botolan, Zambales, nangungun sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, bakit nasira itong flood control project at kumusta dyan? May baha pa rin ba dyan sa area mo? Jiggy, nandito tayo ngayon sa sentro ng Botolan sa Zambales, pero sa halos buong araw na pag-iikot natin dito sa Zambales ay talagang kalmado at maaliwalas na ang panahon dito kumpara nitong mga nagdaang araw. No? Pero dahil sa mga pag-ulang naranasan sa halos buong linggo, no, ay nasira ang 5 flood control projects sa iba't ibang bayan ng Zambales. Isa na riyan ang San Juan Dike sa bayan ng Botolan. Bumigay ang isang bahagi nito noong unang linggo pa lamang ng Agosto na magsimulang manalasa ang habagat. Pinalalaya ng agos ng lahar sa Bukaw River na nagmumula sa Mount Pinatubo yung tubig nito dahilan para mas lalong lumambot ang lupa. Nangangamba tuloy ang mga residente sa Barangay San Juan. Humigit kumulang 2 metro na lang kasi ang kapal nito, no? Kaya ang hiling nila ay permanente at dekalidad na konstruksyon sa dike. Pakinggan natin ang pahayag ng kapitan ng barangay. Kasi sir, 2009 parang hindi na po na-rehab din yung namin, dike namin. Parang manipis din po yung pagkakagawa. At sana maaprubahan po yung hiling ng Barangay San Juan na pondohan po yung dike ng Botolan, hindi po lang Barangay San Juan. Yung pangkalahatan po para hindi masira po. Jiggy, kabukod doon sa ulan, no, isa pa nga sa mga tinitignan dahilan ng mas malakas na tubig sa Bukaw River ay ang irresponsableng quarrying sa lugar. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan at lalong masira ang dike, nanganganib na malubog ang nasa 10 barangay sa Botolan. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Doris Maniquez. Yung iba, malapit na dyan mismo sa dike nakapag-quarry. Kaya lahat yan, nag-uusap kami ng provincial government, ang DPWH at ang Philippine PNP, Philippine National Police, na talagang pababantayan na namin at magde-designate na talaga ng strictly na quarry zone lang talaga. At Arles, kumusta ang sitwasyon sa ibang bayan dyan? Jiggy, hindi rin nakaligtas ang iba pang mga bayan sa Zambales, no? Actually, sa Barangay Santa Fe, sa bayan ng San Marcelino ay bubong na lang ng mga bahay ang makikita. Nalubog kasi ng buhangin at baha ang lugar matapos umapaw ang tubig sa Santa Fe River. Tumamba din ang makapal na putik at baha sa barangay hall sa lugar. Kaya tulong-tulong muna ang mga residente para maglinis at magbuo, no, yung pansamantalang tulay na kanilang magagamit para makalabas-masok sana sa kanilang liblib na sitio, no? Hindi rin mapakinabangan ang mga paaralan ngayon, kaya naka-modular mode of learning muna ang mga residente sa lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Arles de los Santos mula sa Botolan, Zambales. Nagbitiw na bilang AFP reservist si dating Congressman Mikey Romero sa gitna ng issue sa kanyang military awards. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, una sa lahat, bakit nag-resign sa reserve force ang dating kongresista? Jiggy, hindi direktang sinabi ni dating Congressman Mikey Romero ang dahilan sa kanyang pagbibitiw bilang military reservist. Pero nagpasalamat siya sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Romero, ikinararangal ng maglingkod sa bansa kasama ang liderato at mga tauhan ng AFP. Ang mga karanasan daw niya ang nagpalakas sa kanyang paniniwala na ang pagsiserbisyo ay hindi nasusukat sa ranggo o posisyon, kundi kung ano ang magagawa ng sinuman para sa bayan. Kahapon nang mag-resign si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon, sa gitna ng pambabatikos sa mga iginawad sa kanyang military awards. Mas marami raw kasi ang combat awards and decorations ni Romero kaysa kay AFP Chief of Staff Antonio Navarrete. Nauna nang iginiit ni Romero na wala siyang hinihinging pabor kahit kanino at kusang ibinigay sa kanya ang mga parangal. Jiggy? At just may pahayag ba ang AFP kaugnay ng resignation ni Romero? Jiggy, kinumpirma ng Philippine Air Force ang gumugulong na rin daw ang investigasyon kaugnay ng mga
medals at awards policies ng service units. Nanindigan ng Air Force na pananatilihin ang transparency at pagtalima sa tamang proseso. Masusi na rin siyasat ang kanilang records at promotion boards. Kung mapatunayang may irregularidad o paglabag sa kanilang pulisiya, ay tiyak na may mapananagot. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Quezon City. Pahabol mga kapatid, from politics to pageant. Yan ang atake ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Sal Panelo. Kabilang kasi siya sa selection committee ng Miss Universe Pakistan 2026. Ayon kay Panelo, inimbitan siya ng organizers ng pageant. Noong August 18 ang grand coronation ng Miss U Pakistan. Bukod kay Panelo, ilang Pinoy din ang bahagi ng selection committee. Kabilang dyan sina Miss World Philippines 2022, Gwendolyn Forniol at singer na si Bailey May. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.